Yes, mga kapensyuner sa IAP, PNP, Coast Guard, Jail Management, Bureau of Fire, Bureau of Prison, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming tumatawag sa akin ng other MUP na kung kasali daw sila. Lahat ng, pag sinabing MUP, yun yung binanggit ko, basta lahat na naka-uniforme. Lahat kayo ay kasali dito sa pinag-uusapan natin. Kasi sa aking palagay, nag-usap-usap sila na hininto nila 2018 ang pagbibigay ng pera ng differential ng from 2000 to 2013. So lahat ng retired 2013 up to 1950 kung buhay pa. Now 2013 pataas hindi kayo kasali dito sa pinag-usapan. But we have sa AP sa AP lang alam ko. Sa EFP, mayroon kayong 6 month sa 2019 differential. So, yun yung 2019 differential 6 month. Mayroon. Lahat ng enlisted personnel, mayroon pang bibigyan sa inyo. Sa officers, na ibigay na. So, ngayon, ang dinidiscuss ko ngayon, sa other MUP, hindi ko na monitor kung magkano ang natira sa inyo. Pero alam ko, marami nagki-claim sa inyo, marami naghabol, marami rin hindi nabigyan. But punta na lang ako dito sa EFP. Sa EFP kasi may natirang 4.9 billion. Ang dahilan nila maraming problema sa dokumento itong mga byuda. Sa mga byuda lang naman. Pero ang tanong ko, bakit pati yung principal pensioner ay tinamaan, dinamay nila? Hindi lang naman sa non-commissioned officer ito pati sa mga other generals and officers. So, ngayon, dahil kumikilos na naman ako o tayong lahat na habulin yung differential, habulin yung differential na yon at may mga legal action na gagawin natin, ay kumilos na naman ang sindikato. Bakit ko nasabing sindikato? Pag nanahimik ako, nananahimik rin sila. Wala silang pagkilos. Pero nung nakialam na naman ako sa releasing of differential, ay kumilos na naman sila. Dahil marami pa palang hindi nakatanggap dito. Take note 4.9 billion yung hinahabol natin. Pero almost dito ay mga byuda. So, dito nila dinadali ang byuda kasi maraming requirements. Maraming delay. Ang byuda kawawa, merong 5 beses nag-submit ng papers, sabihin nila nawala. Sabi nila nawala. That's part of negligence ng PGMC. Tandaan nyo mga pensioner. Pag nawala ang papel nyo, magreklamo kayo, papunta kayo ng Provost Marshal. Kung hindi nyo alam ang sundalo, yung officer mismo, take charge sa task force differential. Yung task force differential lang officer ang ireklamo ninyo. Bakit nawala ang papers ninyo? Take note Huwag tayong patanga-tanga. Ireklamo nyo yung task force commander bakit nawala ang dokumento ninyo. Huwag kayong matakot. Kasi habang natatakot tayo, nag-aabuso ang kasamahan natin. Okay. Pag nawala ang papel nyo, at mayroon kayong ebidensya na naibigay nyo, pinapirma nyo, hawak-hawak yung perma, diretso ka agad kayo sa Provost Marshal. Huwag kayong magpatangkas sa civil employee. Kasi civil employee, hindi yan sakop ng Provost Marshal. Doon kayo mismo dumiretso sa Provost Marshal. Pag ang papel nyo, mga misis, ang dokumento nyo, pina-receive nyo sa PGMC, hawak nyo yung dokumento, na-receive nila. Pag sinabing nilang nawala, diretso ka agad kayo sa Provost Marshal. Libo-libo kayo pumunta ng Provost Marshal. Bugbugin nyo ng reklamo ang Provost Marshal. Tandaan nyo ito, gumagawa na ng aksyon, magalit kayo, magalit. Kasi pinanindigan ko na ito. Huwag nyo akong takutin. Mas maganda bagkos, kausapin nyo ako na malumanay na ganto-ganton. Actually, nag-usap kami ni Commander Cases, nag-usap kami ni Colonel Mansulim na i-release na daw. October ko pa
pinag-usapan yun eh. Ngayon, mag-October na, wala pa. Anong problema doon? Sa widows, may problema talaga. Kasi delaying tactics sila. Ginamit nila ngayon ang Jago. Jago officer, general, huwag kasabwatin ang mga nagdidikta sa atin. Ano? Sa COA, ayaw nang nilang gamitin alibay ang COA kasi palagi ko silang nasisermonan. General, may kababayan, taga Samar, Eastern Samar. Please, tulungan natin ang kapwa natin. Magiging biktima rin kayo after your retirement. Tandaan nyo yan. Kasi nandyan na yung sitwasyon na nakita nilang system. Paano nila dayain ang sistema. Lahat tayo maging biktima. Kaya nanawagan ako sa active ngayon. Sa AAP Sergeant Major, that is your task. Sa AAP Sergeant Major, that is your task habang kayo ay nasa active. Gumawa kayo ng position papers. Gumawa kayo ng position papers. I-submit nyo na dapat hindi na kami maging biktima after our retirement. Kayo mga nasa J1, kumilos ka naman para sa ating mga kapwa retirees. Mag-retire ka rin J1. Hindi ko alam kung sino yung J1 ngayon eh. J1. Gumawa ka kaya ng directive, memorandum na hindi na pwede mangyari yun. Nasa direktiba lang yan eh. Nasa direktiba lang yan. Pero sa ngayon, hindi nyo na kaya habulin yan kasi tapos na eh. Nangyari na, nandyan na. Now, kumilos tayo, kumikilos rin ang Sarangco. Noong 2021, kumilos ako, kumilos rin ang Sarangco, nakikisabay. Bakit hindi kayo kumilos? Nandiyan kayo, lagi kayo. Bakit hindi nyo tinutulungan ang kapwa nyo sundalo, ang kapwa nyo enlisted? Ngayon kumikilos kami, makikisabay kayo. Ano ang ibig sabihin nun? Anong logic? Kung tatahimik kayo, tatahimik rin kami. Kung tatahimik kami, tatahimik rin kayo. Pag kumilos kami, kikilos kayo. Ano ang ibig sabihin niya? Ginagamit kayo. Kaya tandaan ninyo, huwag tayo magpagamit sa hindi tama. Magpagamit tayo sa kabutihan ng kapwa natin pensioner. Kaya yan ang panawagan ko. Kung saan nyo gusto, wala tayong problema. Kasi hindi naman pera hinabol ko ito. Hindi naman ako magkakandidato as party list. Kasi ayaw ko mabahiran ang aking prinsipyo na maging kawatan rin ako. Kasi lahat ng politician kawatan. Tandaan nyo yan. Kahit papaano, mayroon pa rin silang simple. Sa Congress kasi, pag hindi ka maglagay, hindi mananalo ang iyong panukalang batas. Kaya, mga kaibigan, mga kasama, palala ko lang, kung saan nyo gusto ituloy nyo, ang tanong ko ngayon dito, bakit yung Sarangco ngayon kumikilos? Ngayon kung nandun kayo sa Sarangco, wala yung problema. Tutulungan kayo. I-report nyo lang sa akin. Pero ang problema, matagal na sila, bakit hindi kayo tinutulungan? Ngayon kumilos ako, saka sila makikisabay. Anong ibig sabihin nun? Hindi ako namimili kasi nga, hindi ako yayaman dito. Bagkos, lumiliit ang mundo ko sa ginagawa ko. Lumiliit ang mundo ko sa ginagawa. Paano? Binabangga ko mga sindikato. Maraming sindikato sa loob ng gobyerno. Tandaan nyo yan. Kaya nga sabi ko, my principle in my advocacy, I will sacrifice my life only to resolve corruption in the Republic of the Philippines. Maraming salamat. Sa mga kapwa ko, mga kapwa ko Pilipino, kapwa ko MUP, sana mag-isip tayo. Huwag na tayong manggatong sa mga politician. Kasi yung mga politician, nag-aaway sila, nagtatagisan sila, pero hindi na iniisip na apektuhan ang mga kababayan natin. Pangalawa, yung ating ekonomiya, naapektuhan. Hindi na, ang focus kasi ng politician natin ngayon, laban ng politika, hindi progreso ng ating bayan. Yun yung problema natin. Pwede ba, hiling ko mga MUP, magkaisa tayo?
ayusin natin, tumulong tayo sa pag-aayos ng ating bansa. Hindi tayo makipagsabwatan sa mga sindikato sa gobyerno. Tulungan natin ang bansa natin. Yung mga problema sa gobyerno, pwedeng kausapin natin because we are retired. Maaring pakinggan tayo. We the MUP, Men in Uniform Personnel. Sana, mga kaibigan, mga kababayan ko, mga MUP, mag-initiate tayo, magkaisa tayo for the good of the Filipino people, for a better Philippines. Hindi tayo makisawsaw sa politika, bagkos pagkasunduin natin sila. Huwag tayo makisawsaw sa kanila. At unang-una, huwag tayo magpabayad, huwag tayo magpagamit. Sigurado ko, ang bansa natin ay uunlad. Uunlad ang ating bansa kung hindi tayo makisawsaw sa politika, bagkos tayo yung mediator ng mga politician, ng mga sindikato. Maraming salamat.